Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po naming tagapakinig. So salamat po sa Diyos at tayo po ay binigyan ng pribilehiyo upang muling mapag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? So salamat po at biyaya ng Diyos at tayo po ay muling makakapag-aral ng salita po ng Diyos. Ano? Ngayong gabi ay kayo po yung muling sumubaybay diyan at tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong muling pag-aaralan ay pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagkakaloob. Ano po? So, nung nakaraang linggo, ang pinag-aralan po natin na ito din at nasa sa loob po doon, napapaloob po doon yung mga katotohanan na kung ikaw ay nagbibigay, ikaw ay mabuting ehemplo, mga minamahal, sa iyong kapwa Kristiyano. Good example. At yung mga napapaloob pa ay ikaw ay encouragement sa iba pagka ikaw ay nagbibigay. At ang ilan pa ay yung effective bilang isang Kristiyano ay ginagamit ka patuloy ng Diyos sa ministeryo na yung ginagampanan kapag ikaw ay nagbibigay sa Diyos. Ano po? At yun po yung ating pinag-aralan. At yung pang-apat na ating napag-aralan nung kagabi, anong Monday, ay yung enable other. Ano? Kapag ikaw ay nagbibigay, merong iba na natutulungan ang gawain at sila ay dahil ng iyong pagbibigay, nagagamit nila yung iyong kaloob upang makahayo naman yung iba sa ibang mga lugar. Ano? Enable others. Kaya mong, biyaya ng Diyos na yung iba ay napapakilos at natutulungan dahil ng iyong pagkakaloob. So, yung number 5 na ating po pinag-aralan, exalting God. Ano po? Yun po yung ating pinag-aralan nung nakaraang Monday. At biyaya po ng Diyos na tayo po ay nakakapag-aral ng ganito dahil kailangan po ito bilang isang Kristiyano. At upang malaman po natin bakit kailangan nating magbigay. Ano? So yun po yung mga katotohanan na atin pong napag-aralan. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, muli, kayo po ay inaanyayahan namin ngayong gabi upang muling sumubaybay sa muli nating pag-aaralan. Ano? So dini po tayo tutunghay ngayon sa ating pong pag-aaralan. Ang ating pong pag-aaralan ay 1 Chronicles chapter 29 verse 9. Ano po? Yun po yung ating pag-aaralan. 1 Chronicles chapter 9 chapter 29 verse 9. Ayan po, yung pag-aaralan natin. So, akan muna akong babasahin. Inyo pong subaybayan. Sabi po ng talata, na magkagayon na nagalak ang bayan dahil sa sila'y naghandog na kusa sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay yung ilang pang mga katotohanan sa likod ng pagbibigay. Ano? So, ano yung mga katotohanan na dapat nating malaman kung bakit tayo magbibigay? Ano po? Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, kayo po ay sumubaybay diyan upang inyo pong maunawaan yung mga katotohanan na ipababatid ngayong gabi sa atin ng Panginoon. Ano po? So, yan po. Tayo po yung manalangin muna sa ating pong pag-uumpisa. Tayo po umigit aming Diyos. Muli, salamat po sa inyo pong biyaya sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo pong katapatan na hindi nagbabago. Salamat po na kayo po ay dakila. At kayo po ay nangungusap, Panginoon Diyos, sa amin. Banal na Espiritu, patuloy niyo po kaming tulungan. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin yung mga katotohanan sa inyo pong mga salita. At pagpalain niyo po nawa ang aming usapang ito, Panginoon Diyos. Patawad po sa mga kakulangan, pagkakasala, na hindi maganda po, Panginoon Diyos, sa inyong harapan na aming pong nagagawa. Patuloy niyo po kami linisin ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santo Espiritu, Panginoon. Palayan niyo po nawa ang aming usapan ngayong gabi patungkol po sa pagbibigay. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po nawa ang magpala at gumabay, Panginoon Diyos, sa aming pong pag-aaralan.
at kayo pong magpaunawa, Panginoon. Gamitin niyo pong maling kasangkapan ng inyong lingkod upang maipahayag ng may katotohanan ang inyong pong salita, Panginoon. Tawad pong muli sa aming mga kasalanan at pagpalaan niyo po nawang aming usapan ngayong gabi. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayong gabi po ay tayo po yung muling mag-aaral ng salita po ng Diyos at salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling makakapag-aral ng salita po ng Diyos. Ano po? So yun po, ngayong gabi ay atin pong tunghayan na yung ating pong pag-aaralan. Sabi nga ng ating nitong introduction, ano ang napapaloob na mga katotohanan sa likod ng pagkakaloob sa Diyos at bakit ito'y nakatutulong upang tayo lumago sa ating buhay espiritual? Ano yung napapaloob na katotohanan sa likod ng pagbibigay? At ngayon, ano ang connection nito doon sa paglago natin sa ating buhay pananampalataya? Dahil may connection po yung pagkakaloob sa atin bilang tayo po ay isang mananampalataya upang tayo po lumago. Kaya atin pong titingnan yung mga katotohanan yan sa likod niyan. So, ang sabi dito ng talata, sa verse 9, na magkagayon nagalak ang bayan dahil sa sila'y naghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso, na naghahandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. So ano yung makikita nating katotohanan diyan? Bakit sila, sabi, nang magkagayon nagalak ang bayan? At sabi, at si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. So una nilang katotohanan natin makikita, punta muna po tayo doon sa verse 1 na atin pong babasahin. Sabi po dito ng talata, at sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Solomon na aking anak, na siya lamang pinili ng Diyos, ay bata pa at sariwa, at ang gawain ay malaki, sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Diyos. Alam niyo po ba yung tagpong ito? So, ang tagpong ito po ng chapter 29 ng 1 Chronicles, ito po yung pagtatayo, kumbaga po ay pagtatayo ng templo. Ano po? Ito po yung pagtatayo ng templo. But sa tagpo pong ito, ang sabi po ni Haring David, si Solomon ay bata pa at sariwa at ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao kundi sa Diyos. So unang makikita nating katotohanan, bakit sila ay nangagkahandog, din po sa tagpong ito, na magkagayon na galak ang bayan dahil sa sila ay nangaghandog na kusa, sapagkat sila ay may dalisay na puso na naghahandog na kusa sa Panginoon. Ano yung root na yon? Bakit sila ay nagbigay ng kusa at may kagalakan na nagbibigay sa Diyos? Bakit? Ano yung root? Ano yung dahilan kung bakit sila ay ganun na lamang ang pagbibigay sa Diyos? Una, dahil yung gawain, sabi po ng talata, yung pagtatayo ng templo, kaya po sila nagbigay ng mga materyales, na bagaman atin humamayan tatalakayin yan, hindi ho kakaunti, marami po. But ang sabi po ng talata, ang sabi, this work is not from man, it's from Almighty God. Ang sabi ng talata, ang sabi po dito, sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoon. Sabi po, for the place is not for man, but for the Lord God. So kaya, ganun na lamang ang kanila pong kagalakan sa pagbibigay sa Diyos dahil kita nila at appreciate nila na yung kanilang ginagawa ay hindi ukol sa tao, kundi sa Diyos. Kaya malaki ang aspeto na malaki ang kumbaga po ang kinalaman nito sa ating paglagong buhay espiritual kapag nakikita natin yung ating ginagawa ay hindi pang tao lamang, kundi pang Diyos. Kaya nga sabi ng talata rito sa verse 2, akin niyang ipinaghanda ng aking buong kaya
ang bahay ng Diyos. Tingnan niyo po, buong kaya, ito po si Haring David, ng ginto na ukol sa mga bagay na ginto, at ng pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at ng tanso na ukol sa mga bagay na tanso, na bakal na ukol sa mga bagay na bakal, at ng kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, ng mga batong onyx at mga batong pangkalupkop, ng mga batong panggayak, at may sari-saring kulay, at ng lahat na sari-saring mahalagang bato, at ng mga batong marmol na sagana. So ang inihanda po ni Haring David, dahil alam niya na yung gawain ay hindi para sa tao kundi sa Diyos, siya'y nagbigay ng sagana, mga minamahal. Kaya kung makikita natin, pag nakita natin ano yung connection yun, bilang tayo po ay upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya, lumago spiritually, dahil dapat natin munang makita na yung gawain ay hindi para sa Diyos. Hindi para sa tao, kundi sa Diyos, mga minamahal. Ano po? Sabi nga ng talata, hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng talata, ako'y aking ipinaghanda ng aking buong kaya, ang bahay ng Diyos na ginto na ukol sa mga ginto. Ito po ibigay ni Haring David. Kaya nga sabi ng verse 3 hanggang 5, bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, na yamang may tinatangkilik ako na aking sariling ginto at pilak, ay aking ibinigay sa bahay ng aking Diyos, bukod sa lahat ng aking inihanda na ukol sa banal na bagay. Verse 4, sa makatuwid bagay, 3,000 talentong ginto. Ang dami ho na yun. Kaya, nasabi pa, naginto sa upir, at 7,000 talentong dali sa inapilak upang ibalot sa mga panig na mga bahay. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto, at pilak na ukol sa mga bagay na pilak. Sa lahat ng sari-saring gawain ay nayayariin ng mga kamay ng mga manggagawa. Sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? So kaya, kung atin pong makikita, upang tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya, ay ang pagkakaloob. Ano po? At upang tayo po'y makapagtapat sa pagkakaloob, dapat makita natin, kanino bang gawain yun? Ano po? Kaya nga sabi, alam niyo po, pagka sa gawain, pagka ang iyong ginagawa ay hindi sa pipitsuging tao, talagang iyong pinapriority. Talagang nirarush mo yung gawain dahil hindi to pipitsuging tao Ang paglilingkod mo'y inam, ang paglilingkod mo'y ayos. Alam niyo po, dapat sa pagbibigay, dapat malaman natin kung sino yung ating pinagbibigyan. Dahil pag hindi natin nauunawaan at tayo gagawa lang dahil for the sake of tinuturo kasi sabi So, hindi ho yan tutuyag. Dapat makita natin, this work is not from man, it is from Almighty God, mga minamahal. Dapat makita natin na itong gawain, bagaman ito sa templo, gawain ng Panginoon, pagtatayo ng templo, kaya sila'y nakapagbigay ng pusa at masaya sa Diyos ng may galak because alam nila na yung gawain yun ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. At yun ay sukatan na ikaw ay isang Kristiyanong malago, mga minamahal. Kaya tayo po, kung gusto talaga natin lumago sa ating buhay espiritual, dapat gawin po natin yung kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos ay pagbibigay. So kung para ikaw ay lumago sa pagbibigay, dapat malaman mo muna kung sino yung iyong pinaglilingkuran. Dahil pag hindi Diyos ang sentro, yung iyong tinitingnan sa pagbibigay, ang dami mo lang tanong sa iyong sarili, saan ka dadalhin yung pera niyan?
No? Saan ka dadalhin yan kaya ng pastor, ng worker? Saan kaya yan dadalhin? Puro ka na lang ungol. Ano? Ba't kung ating nalalaman, ito para sa Diyos? Kaya si Haring David ay naghanda ng, naghanda ng sagana. Naghanda si Haring David ng sagana. Ano? Akin ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos na ginto, na ukol sa ginto. Ano? Hindi pa pipitsugin. Tayo, sabi ko nga sa inyo, nung tayo nag-aaral ng una natin pag-aaral, may nagbaybigay sa Diyos tip. Ano? Parang waiter lang pinagbigyan mo. Ano? Dahil alam nila kung sino yung kanilang pinagbibigyan. Kaya nga sabi dito ng talata, sa verse 11, verse 10 muna tayo, pababa. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, na aking Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Kung talagang alam natin at kilala natin kung sino yung ating pinaglilingkuran, hindi ka na magdududa, hindi ka na magpapatumpik-tumpik sa pagbibigay sa Diyos. Dahil ito po yung katotohanan na sabi, iyo ang lahat. Kaya nga sabi ng verse, sabi dito, verse 16, O Panginoon naming Diyos, lahat ng bagay na ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nangagmula sa iyo, sa iyong kamay at iyong sariling lahat. Tingnan niyo po. Kaya hindi po tayo mabibigatan pag alam natin, una, kung sino yung ating pinaglilingkuran. Ano? Ito pong gawain ay hindi po sa Diyos, hindi po sa tao kundi sa Diyos, mga minamahal. Ito pong gawain ay hindi po sa tao kundi sa Diyos. At kung alam mo at nauunawaan mo yung iyong ginagawang yan, hindi ka na magpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos. At isa na ginagamit ng Diyos para tayo po ay siyempre pag ikaw ay involved sa gawain, ikaw ay malago. Pag ikaw ay tapat sa Diyos sa pagbibigay, ebidensya na yan na ikaw ay malago sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Kaya ang sabi ng talata, verse 14, ang babasahin, ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nangagmula sa iyo. Tingnan niyo po. Kaya pala sila nanghahandog ng kusa doon dahil alam nila na yung kanilang pagbibigyan ay yun ang may-ari ng kanilang tinatangkilik. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, kung ikaw ay talagang tunay na Kristiyano, hindi ka na mabigat kausapin sa pagbibigay. At isa sa ginagamit ng Diyos para tayo po ay lumago sa buhay spiritual, sa paglilingkod sa Diyos, ay ang pagbibigay. Ano po? Kaya yun po yung sabi ng talata. This work is not for man. It's from Almighty God. Ito ay gawain ng Diyos. Kaya ang sabi ng talata diyan, ang sabi po dito ng talata, verse 6, na magkagay naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal na lilibuhin at dadaanin pati ng mga tagapamahala ng gawain ng hari. At ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento. Ay talagang napakadami. Sagana talaga, aray. Ano? Kaya, para tayo po ay, sabi nga ng talata, hindi ito gawain ng tao, ito gawain ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata, verse 1, hindi ukol sa tao kundi sa Panginoong Diyos. Ito'y sa Diyos. Kaya kung alam mo sa Diyos yung ginagawa, ay ba't ka pa magpapatumpik-tumpik? Ano? Yun po yun.
Kaya mga minamahal, yun po yung katotohanan. Ano pa sabi? Palibas ay sila at ibinigay ni verse 7, at ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento. Ay, napakadami talaga. Ano? At sila'y nangasumpungang may mga mahalagang bato ay nagbigay sa kanya sa kayamanan ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Jehiel na Gersonita. Verse 9, ito yung resulta na magkagayon na galak ang bayan. So, isa pala sa dahilan kung bakit sila'y nakapagbigay ng ganong kalaking pagbibigay ay dahil yung gawain ay hindi ukol sa tao kundi sa Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig, ang sabi po ng talata, para tayo po ay magawa natin yung kalooban ng Diyos, dapat makita natin na hindi talaga yun para sa tao kundi sa Diyos. Kaya nga sabi ng talata sa Malakay chapter 3 verse 10, akin lang pong babasahin. Ang sabi po dito sa Malakay chapter 3 verse 10, ang sabi po ng talata, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ano? Bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Ibig sabihin, yung gawain ay sa Diyos. Kaya mga minamahal, yun po yung sabi ng talata. Kung tayo po ay gusto natin lumago, buhay espiritual, isa sa dapat natin gawin ay ang pagkakaloob. At ikay makakapagtapat sa pagkakaloob kung alam mo na yung ginagawa mo, yung gawain yun na yung ginagawa ay alam mo sa Diyos. Ano? So yun po yung sabi ng talata. Kaya sila nagbigay ng hindi mabilang. Nabibilang pa pero marami. Ano po? Napakarami ng kanilang ibinigay. At ano po ang naging resulta? Verse 9, ano sabi po ng talata? Nang magkagayoy nagalak ang bayan dahil sa sila'y naghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog na kusa sa Panginoon, at si David naman hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Ang sabi po diyan, and David the king also rejoiced with great joy. So, kaya there is joy in giving. Ano? Meron, hindi, yun yung sabi ng talata dahil pag nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, magagalak ka. Ano? Isa sa nagiging benepisyo ng pagbibigay sa Diyos is yung napag-aralan natin. Ano? Gladness. No? Sabi nga doon ng ating napag-aralan noong nakaraang linggo, sabi po doon ng talata, yung gladness sa Panginoon. Ano po? Yung ang wise men ay pumunta sa Panginoon. Ano? Yung gladness na kanilang naranasan, sila'y nagalak ng dakilang pagkagalak ng kanilang makita pa lang yung star. Lalo nang nakita nila yung bata, yung anak, yung Panginoong Jesus. Dahil alam niyo po, yun po yung kasiyahan ng isang Kristiyano, yung magawa yung kalooban ng Diyos. Ano? Kaya imposible pong tayo hindi lumago sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Number 2, akin mo nang atin uling basahin sa verse 3. Moreover, because I have set my affection to the house of my God. Ano po ang makikita natin dito? Bakit sila nakapagbigay ng ganong kalaking pagbibigay sa Diyos? Sabi ng talata, their affection in giving to God. Pag sinabing affection, feeling of love, a person or romantic feeling. So, ibig sabihin, inilagak nila yung kanilang loob sa bahay ng, sabi, bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng Diyos.
Kaya pala sila ay nakapagbigay because his or her or their affection to God. Kamusta po tayo? Tayo pa talaga ay may masidhing pag-ibig pa talaga sa Diyos? Ano? Dahil, alam niyo po, kapag ang isang tao walang pag-ibig sa isang tao, mahirap nang gumawa diyan. Kaya nga nagkakatapangan, nagkakahiwal, kumbaga ay nagkakasaulian ng kandila sa mag-asawa dahil nawawala na yung affection, yung pag-ibig, yung love. Ano ho, mga minamahal? So, kaya pala, isa din sa dahilan, syempre naman, pagka ikaw ay Kristiyanong mahal mo ang Diyos, imposible namang hindi ka lumago sa paglilingkod. Kaya ang resulta ay magbibigay Nagbigay sila. Ano, ang sabi ng talata, anong ibinigay? Verse 4, sa makatuwid bagay, 3,000 talentong ginto. Si David lang ho nagbigay nito. Kaya nahamon po yung kanyang mga subordinate, yung kanyang nasa baba niya, yung mga hari din, yung mga prinsipe. Na sabi sa makatuwid bagay, 3,000 talentong ginto na ginto sa upir at 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga panig ng mga bahay. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto at pilak na ukol sa mga bagay na pilak at sa lahat ng sari-saring gawain na yayariin ng mga kamay ng mga manggagawa. Sino nga ang maghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Pagdating ng verse 6, na magkagawin naghandog na kusa ang mga prinsipe. Tingnan niyo po. Ang daming inahandog. Kung inyo makikita, ang daming inahandog. Verse 7, at ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento. Pababa diyan, ang dami. Ginto, 5,000 talento. At ang sabi pa, at 10,000 dariko na pila. Ano yung dariko? Dami Talaga sila nagbigay. Pandalwa is yung their affection in giving to God. Yung kanilang pag-ibig na magbigay sa Diyos. Dahil hindi mo, sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay, pero hanggang saan? Pero yung tunay na nagmamahal sa Diyos, yun talaga yung magbibigay. Kaya maraming Kristiyano, ang pagbibigay ay parang ano lamang, sabi yung naririnig. Hindi consistent. Kaya maraming Kristiyano sa pagbibigay ay hindi consistent, hindi nagpapatuloy because na-inform lang sila. But yung pag-ibig sa Diyos na kaya po ito gagawin dahil mahal ko ang Diyos, kaya po ito gagawin dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, mahal ko siya, gawain niya ito, mahal mo ang Diyos, hindi ka sasablay sa paglilingkod mo sa Diyos. At ganun po ang isang Kristiyano. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, isa sa ginagamit ng Diyos na ministeryo para tayo lumago ay pagbibigay. Mga minamahal, upang tayo po ay uminit, dahil sabi nga, their affection in giving to God. Verse 5, aking inilagak ang aking loob sa aking Diyos. Kaya siya nakapagbigay sa Haring David, nakapagbigay ng ganon. Yung ilalagak mo, saan mo kayo ilalagak yung sarili? Kay Satanas, na walang ginawa sa iyo maganda. Sa demonyo, na wala sa iyong ginawang maganda, kundi kasalanan, kasamaan. So ilagak natin yung ating sarili, kaya nga, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength. Kaso maraming Kristiyano wala Hindi nilalagak yung kanilang buhay sa Diyos. Ilagak po natin yung ating buhay sa Diyos upang tayo makapagtapat sa Diyos. Kaya sabi po ng talata, bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak sa bahay ng Diyos or sa Diyos mismo yung aking buhay.
Kaya ang sabi, nakapagbigay siya, ano yung ibinigay? Kakaunti bang ibinigay? Yung basahin po ito chapter 29 ng First Chronicles. Makikita ninyo yung ibinigay. Ano? Ibinigay. Ano? Yung affection. Yung affection sa Diyos. Kaya, imposible na kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka magtatapat sa Kanya. Imposible na mahal mo ang Diyos and yet, hindi mo ginagawa yung Kanyang kalooban. Mahirap po ganyan. Nagsasabi kang mahal mo ang tao, pero sa iyong gawa naman ay hindi makita, ay hindi ho yung totoo. Nasasabi mahal mo yung isang babae, pero wala ka namang ginagawa, ay hindi po yung totoo. Ano? So, ang pagmamahal ay merong bunga po yan. Kung minamahal po natin ang Diyos, doon sa pinagkatiwala sa iyong trabaho ng Diyos, dapat nagtatapat po tayo sa pagbibigay sa Diyos. Doon sa pinagkatiwala sa iyong maliit na bagay ng Diyos, dahil sabi nga ng talata ngunit sino ako? Ito pa yung dapat natin makita. Kapag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, ng yaman, dapat makita natin, sino ako? Sapagkat, sabi, ngunit sino ako at ano ang aking bayan na magbibigay ang makapaghandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nangagmula sa iyo at ang iyong sarili ay aming binigay sa iyo. Yung palang kanila, kaya pala na nila sila nakapagbigay ng ganon na lamang dahil kita nila sa Diyos yung lahat. At yung meron silang pag-ibig sa Diyos. Kahit naman kita mo yung sa Diyos lahat, alam mo sa Diyos na yung lahat, pero pag wala kang pag-ibig sa Diyos, naku po, alam lamang, knowledge lang yan. Pero hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos. Mahirap po. Pag alam mo lang, and yet wala kang pag-ibig sa Diyos, wala ho yan. Kaya nga sa Bible, merong katiwala, yung masamang katiwala. Sabi, susuguin ko, nagtanim yung isang, yung isang may-ari ng lupa, nagtanim ng ubasan, at umalis, pinagkatiwala sa katiwala, Ang sabi, sinugo nung may-ari yung isa niyang katiwala, pumunta doon, pinatay. At sinugo yung anak, sabi, patayin natin itong anak ng katiwala para atin na lang itong lupa. Tingnan niyo po, hindi nila ma-realize na biyaya yung pinagkatiwalaan sila. Dapat makita po natin na tayo po, yung lahat ng bagay na nasa sa atin ay pinagkatiwala lamang ng Diyos. Wala po tayong atin. Sabi nga ng Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na lalabas rin ako doon. Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon na mag-aalis. So, kung marirealize natin na lahat ng bagay ay sa Diyos, sino ako? Kaya nga sabi ng talata, ngunit sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay na nangagmula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Ang iyo, kaya wala ho tayong atin. Yung lahat natin natangkilik sa Diyos. At sukdo lang ang ibigay mo lahat, pati buhay mo. Kulang pa rin. Kaya minsan ho tayo nadadaya lamang ng dyablo Nadadaya po tayo ng dyablo. Kaya tayo po ay hindi makapagbigay sa Diyos dahil ang akala natin atin yun. Hindi po, tayo po'y katiwala lamang. Huwag tayong maging katiwaldas. Huwag po tayong maging katiwaldas nang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At isa, para tayo lumago sa pagbibigay sa Diyos o ilang mga katotohanan, una, dapat makita natin ito'y gawain ng Diyos. Dapat pag tayo po yung nagbibigay sa Diyos ay the best. Kaya nga sabi ng Malakay, saan ka namin, sabi nga ng talata, sabi dito, sa ating pinag-aralan ng nakaraang linggo, sabi ng Malakay, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, sana nandoon ang aking dangal.
Bakit? Ano kayong kanilang ginagawa? Kayo naghahandog ng karumal-dumal. Alam niyo, pag kayo naghahandog ng tip sa Diyos, kumbaga ay hindi tapat sa Diyos, at ng hindi ayos sa Diyos, karumal-dumal yung handog nyo. Dahil, ang Diyos, sabi nga ng talata, ang pagkakakilala, dito, iyo o Panginoon ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Tingnan niyo po pagkakakilala ni Haring David sa Diyos niya. At kung yun po, kung ganun po pagkakakilala natin sa Diyos ni Haring David, na Diyos din natin, na sinasabing Diyos natin, dapat wag po tayong magbigay ng pipitsugin sa Diyos. Ayun po yung sabi. Sino ba yung Diyos na ating pinaglilingkuran? Ito pong yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay yung Diyos ni David na pinaglilingkuran din niya. Kaya kung yun po ang inyong Diyos, sabi nga ng talata, sabi po dito, ginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Bakit? Dahil kayo naghahandog ng karumal-dumal, nahain sa aking dambana, at inyong sinasabi, sa ano ka namin nilalapastangan ka? Kaya, yung iyong pagbibigay, nagre-represent lamang yan ng iyong sarili. Kapag ikaw ay nagbibigay ng kumbaga ay pagulpol, pagulpol ka rin. Pag ikaw ay nagbibigay ng walang kwenta sa Diyos, wala kang kwenta. Dahil pag tayo nagbibigay kung sinong may karangalan, dapat the best. Pag tayo nagbibigay sa ating mga mahal sa buhay, napili pa tayo ng din maganda, kahit mahal, bili. Ay ba't pag sa Diyos, magbibigay tayo ng tip lamang? Dapat ikaw ang tip. Dapat ikaw ang sukdulan tayo. Pag-aari mo tayo ng Diyos, tandaan po natin, tayo po'y pag-aari ng Diyos. Wala po tayong atin. Kaya ang sabi dito, kayo nang gahandog ng karumal-dumal, nahain sa aking nabana, at inyong sinasabi, sa ano namin nilalapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Verse 8, at pagka kayo naghahandog ng bulang, tingnan niyo po, at hindi. Kaya pag tayo po ay naghahandog sa Diyos ng hindi tapat, ito, nilalapastangan natin siya. Bakit? Hindi ba ang Diyos karapat-dapat sa karangalan? Kaya ang sabi ng talata, verse 11, iyo o Panginoon ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Tignan niyo po. Kaya ganun na lamang ang kanilang paghahandog sa Diyos. Kita nila, una, tugawan ito hindi sa tao, sa Diyos. Kaya, pag ikay magbibigay sa Panginoon, at kita mo saan kaya ito dadalhin ni Pastor, ay malaki ay tunay ka, hindi yan sila, nakakaawa ka, nakakaawang nilalang ka. Dapat inihandog mo yun sa Diyos. Yung gawain nyo na hindi sa tao, sa Diyos. Kaya nga, dalhin nyo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yun po yung sabi. Ano po? Kaya, hindi ba ang Panginoon karapat-dapat sa the best na pagbibigay? Tingnan nyo po. Talaga naman pag yung may isang par na ginto ka na, mayaman ka na, ay ito ay napakadaming gintong binigay ni Haring David at ng mga prinsipe. At sila'y galak. Hindi ho sila nagmumurmur. Sabi na nga ni Pastor, magbigay, sabi. Mahirap, Mahirap po yan. Pagkagayan po yung ating ugali. Huwag ka nang magbigay, magaling pa. Hindi, bahala ka sa Diyos. Kaya sila nakapagbigay ng ganun, masaya. Ang sabi pa, na magagayon na galak ang bayan. Dahil sa sila naghandog ng pusa, talagang Iba talaga pag Kristiyano magbibigay, yung tunay na Kristiyano, nagagalak pa. Dahil nakikita mo na wala ka nito,
kung wala yung Diyos na nagbigay nito. Kaya sabi nila sino kami? Sino ako? O Panginoon, upang makapagbigay ng ganyang kalaki, dahil lahat na may iyo at nanggaling sa iyo. Ano? Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, yun po yung katotohanan natin pong pinag-aaralan. At makapagbibigay ka, una, pagkita mong hindi ito sa Diyos, sa tao, kundi sa Diyos. Pandalawa, yung may pag-ibig ka sa Diyos at sa gawain niya. Their affection in giving to God. Sabi nga na verse 3, bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos. Inilagak niya yung kanyang loob sa Diyos. Kaya mga minamahal, yun po yung katotohanan. Makita dapat natin yung katotohanan yun. Ano? Yun po yung sabi ng talata. Ano pang sabi? Verse 9 ulit. Wala. Verse 9. Ang sabi po ng talata, na magkagayon na galak ang bayan dahil sa sila'y naghandog ng kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog na kusa sa Panginoon, at si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Ano yung ating makikita dito yung katotohanan? Bakit nagalak sila? The abundance of their giving to God. Hindi lamang kita nila na itong gawain ay sa Diyos. Pandalawa, meron silang pag-ibig na magbigay sa Diyos. Pantatlo, ito po dapat yung maging mangyari sa atin na sumagana tayo sa pagbibigay sa Diyos. Sabi ng talata, nang magkagayon na galak ang bayan. Ano ba yung kanilang ginawa? Nagalak ang bayan dahil sila'y naghandog ng kusa. Ano? Sila'y naghandog ng kusa. Hindi naman maliit ang pangalan ng paghahandog Malaki. Ano masabi? Yon, verse 6, na magkagayon naghandog ng kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan, ng mga magulang at ng mga prinsipe ng mga lipi ng Israel. At ang mga, sabi po dito ng talata, at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin, ng dadaanin, pati ng mga tagapagpamahala na sa gawain ng hari, verse 7, at ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento at sila'y nangasumpong ang may mga mahalagang bato ay nagsibigay sa kayamanan ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Jehiel na Gersonita. Anong resulta? Nang magkagayoy nagalak ang bayan dahil sa sila'y naghandog. Tingnan niyo po, ang iba talaga pagka-Kristiyano, tunay, mananampalataya, dapat ganito ang mangyari. Ano pang sabi diyan sa verse 3? Ako muna huling babasahin. Verse 3 to 5. Bukod, verse 2 muna. Aking ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng Diyos, na ginto na ukol sa mga bagay na ginto, at ng pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at ng tanso na ukol sa mga bagay na tanso, ng bakal na ukol sa mga bagay na bakal, at ng kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, ng mga batong onyx, at mga batong pangkalugkop, ng mga batong panggayak, at may sari-saring kulay, at ng lahat ng sari-saring mahahalagang bato, at ng mga batong marmol na sagana. Sagana. Hindi ho kakunti, sagana. At ito pang inihandog ng mga prinsipe. Ano? Yung hindi, yung dami nito. At pag ito pa, sabi po ng verse 21, ang sabi po diyan, 20 and 21, at sinabi ni David sa buong kapisanan, ngayon, purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniyukod ang kanilang
kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon at sa hari. At sila'y nagsipaghain ng mga hain sa Panginoon at nagsipaghandog sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa kinabukasan pagkatapos ng araw na yaon sa makatuwid bagay 1,000 baka. Ay talagang napakadami hunar abundant. The abundant of their giving to God. 1,000 baka at 1,000 tupang lalaki at 1,000 kordero, pati ng mga inuming handog na ukol sa mga yaon at ng mga hain na sagana ukol sa buong Israel. Talaga naman. Kaya yun po yung katotohanan sa likod ng pagbibigay. At imposible na hindi ka lumago pag tayo po ay gumagawa ng gawain ng Diyos. Ano man, pagka hindi ka naman lumago diyan. Kaya yung hindi nakikita na ang pagbibigay ay ito'y sa Diyos, ito'y ginagawa ko dahil ng Diyos, ito'y kalooban ng Diyos, itong gawain ito'y para sa Diyos. Pag ginagawa mo yan dahil ng tao-tao lamang, ay hindi ka makakapagtapat. Dahil akala mo lagi kang ninanakawan. Ganyan yung yung mga pagka ikay nagbibigay at akala mo lagi kang ninanakawan, huwag ka nang magbigay. Akala mo kung saan dadalhin, huwag ka nang magbigay. Magaling pang huwag ka nang magbigay. But sabi ng talata, verse 1, hindi ukol sa tao kundi sa Panginoong Diyos. Ang dalawa, yung affection, yung kanilang love, ang kanilang pagmamahal sa gawaing pagbibigay dahil ito'y sa Diyos. At pantatlo, yung kanilang abundant in their giving to God. Sagana. Tingnan nyo naman, sabi ng talata, verse 3, at aking ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos. Yung pahuli, at ng mga batong marmol na sagana. Sagana. Yung po, sagana. Yung pong verse 21, pahuling talata, at ng mga hain na sagana ukol sa buong Israel. Sagana. Talaga naman. Hindi lang average. Sagana, kumbaga ay average, parang light. But yung kanilang inihandog sagana, talagang walang patid. Kaya sabi ni David dito, verse 9, na magkagayon nagalak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa. Yun din pala ang resulta kapag ikay nagbibigay ng tapat sa Diyos, na may pagmamahal sa Diyos. Ang resulta pala yun ay kagalakan talaga. Kaya nga sabi ng talata ito. Kaya pag ikaw talaga yung talagang dedicated sa pagbibigay, ay magagalak ka talaga. Kaya itong mga ito, kaya ganito na lang pala yung naramdaman ng wise men Sabi ng verse ng Matthew, nasaan na yung Matthew na yun? Verse 10 ng chapter 2, at nang makita nila ang bituin, nagalak sila ng di kawasang galak. Ayun po sabi ng talata. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanilang inang si Maria at nagpatirapa sila at nagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. So kaya ang presensya ng kaya nga in thy presence is the fullness of joy. Nasa Diyos yung tunay na kagalakan, yung satisfaction ng buhay ay nasa Diyos, hindi sa mga kayamanan ako. Kaya ikay magtapat sa Diyos, pagagalakin ka niya. Magagalak po tayo sa Diyos pagka tayo nagtatapat sa Kanya. Kaya pala yun yung gusto ng Diyos na gawin natin. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagkakaloob. Yung gladness, yung happiness sa Diyos, yung kagalakan sa Diyos. Yun po sabi. Dahil pag nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, doon ka pinagagalak ng Diyos. Dahil pag, sabi nga, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ano sabi ng Proverbs?
Ngunit, sabi nga ng Proverbs, anong babasahin? Hindi ko itong tandaan talata. 28, Proverbs 28, kung hindi nagkakamali. Diba? Yung tama. Sabi po ng talata, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Siyempre, pag ikay gumagawa ng kasalanan at iyong ginajustify, ito lang naman, ayos lang naman, ayos lang naman hindi magbigay sa Diyos. Sabi ng talata, walang kaginhawahan sa masama. Pero sabi ng talata, may kadugsong po, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Yun po yung maganda. Kaya mga minamahal, yun po yung sabi ng Biblia. Ano pa pong sabi? Last, number 4 point po natin. Verse 10 and 11. Verse 10 to 16. Akan hong babasahin. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, ng Diyos ng Israel na aking Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat ng ng sa langit at sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang mga karangalan ay nagmula sa iyo. Kaya si David po'y ganun na lamang ang kanya pong pagsamba sa Diyos. Dahil alam niya, matino ang kanyang pag-iisip, na lahat ng tinatangkilik ko, bagaman ako'y hari, pero ang nagbigay ng aking katungkulan ay ang Diyos. Yun po yung sabi. At ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmula sa iyo. Kaya ako rumangal ng ganito, kaya po tayo yung pong mga mayayaman, wag po tayong maging mapagmataas. Dahil ang Diyos din pong nagbigay na yan. Anumang estado o katatayuan ng iyong buhay ngayon, magpasalamat ka sa Diyos at magtapat ka sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Dahil nakakaawa, isang kuha lang, pag inibo ng Diyos ang isang ugat sa iyong utak, ubos ang yaman mo. Ubos. Yun nga pong, nung nakaraan nga pong kami nagpunta sa ICU. ICU. Sa Mediatrix. Yun pong isang matanda naka-ICU. Naka-ICU. Ay alam niyo po, kada buwan, ang binabayaran po ay 40,000. Ay kumatos matanda, 40,000 ICU. Ay 6 na buwan na ho doon, dahil mayaman kaya din naman ang mga anak, 6 na buwan. 6 na buwan na po. So, ang binabayaran po na bayarin, kada araw o kada linggo yun, nasa 30,000 po ang binabayaran. Kaya, alam niyo po, ang the best na pag-iingat sa ating sarili, maging sa ating mga kayamanan, is magtapat po tayo sa Diyos. Kaya ito po yung sabi ni Haring David verse 12. Ang mga kayamanan at gayon din ang mga karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at ang kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Tingnan niyo po, talagang si David talagang kilala na niya yung kanyang Diyos. Verse 16, kaya't ngayon o aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ang iyong sarili ay aming binigay sa iyo. Sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng mga anino at hindi nagtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng bagay na ito
na aming inihandog upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nangagmula sa iyong kamay at iyong sariling lahat. O anong makikita natin pang-apat, last point po natin, yung their appreciation to their God. Yung appreciation nila sa kanilang Diyos. Kaya dapat po nating makilala kung sino yung Diyos na yun. Kaya ibinalik ni Haring David. Kaya naman kami nakapagbigay, iyo yan lahat. Kaya ako naging marangal, dahil mo rin. Kaya ako naging kilala, dahil mo rin. Lahat ay iyo, wala kaming amin, iyo lahat. Kaya, sino hindi magbibigay at magtatapat sa Panginoon? Kaya ang hamon po sa atin ng Diyos, isa sa paraan ng Diyos para tayo lumago spiritually ay pagbibigay. At ito yung mga napapaloob na katotohanan sa pagbibigay. Una, hindi ka makapagbibigay ng tapat kapag hindi mo alam na yung gawain yun ay sa Diyos. Pandalawa, hindi ka makapagbibigay ng tapat kapag wala kang pag-ibig sa Diyos. Hindi ka makapagbibigay ng tapat or ng sagana, consistent, kapag hindi mo kilala yung Diyos mo. Pang-apat, hindi mo ma-appreciate yung Diyos sa iyong buhay, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, kung hindi mo siya talaga kilala. Kaya dapat natin kilalanin ang Diyos. Appreciation to their God. Yan, kilala ni David. Tayo ba? Kilala ho ba natin? Kaya ang hamon po ng Diyos, isa sa ginagamit ng Diyos na kasangkapan para tayo ay lumago spiritually is yung pagbibigay. Kaya tayo po yung magtapat sa pagbibigay sa Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, yun po ang sinasabi po ng ating pinag-aralan ngayong gabi. At kayo po, tayo po ay magtapat. Wag lang tapat sa katapat. Tapat sa Diyos. Maging tapat po tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun po. So tayo po ay manalangin na. Tayo po ay pumikit at tayo po ay mananalangin. Aming Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang magpala at gumabay, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon Diyos, ay maunawaan talaga namin yung aming po na pag-aralan at may apply, Panginoon Diyos. At maging realidad kayo sa aming buhay. Pagpalain niyo po nawa ang bawat napakinig. Salamat po sa mga katotohanan na nahayag ngayong gabi. At patuloy niyo po kami ingatan, maging sa aming pong pamamahinga ngayong gabi. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Salamat po sa gawain. Tapos, ang lahat po ito ay aming pong sabot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po sa inyong lahat at God bless po. Bukas po ulit, kayo po ay amin po ulit na iyahan. God bless po sa inyong lahat.